Good morning dyan mga idol. Good morning dyan guys. At good evening dito. Pero baliktad. Parang good morning pala dito at good evening dyan. Ayun, yun. Ngayon guys, eto. Pagkagising ko kanina, may mga nagpasa sa akin ng mga presko na naman itong si Sayad kasama itong bayoteros ng mga bobo. So maraming clips yun, mahaba. Pero ito, tingnan na lang natin yung mga ibang clips na medyo sobrang katawa-tawa talaga. Hindi medyo, talagang sobrang katawa-tawa at umiral naman ang kabubuhan nitong si Sayad, no? Sige, sige. Oh, let's go. Panoorin natin, guys. Sa totoo lang, alam nyo ba nung COVID Ah, na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? ah, Napakadali. Nagkontrata kami ah, ng commercial airline. ah. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. Okay. So, ilang beses namin ginawa iyon. Guys, hindi kaya tayo binobola ni Sayad? Parang wala naman tayong nabalitaang gano'n. Meron ba? O sige nga, meron ba? Parang wala. Ang tagal ngang stranded ng mga tao sa NAIA eh. Pati nga yung mga ultimo, yung mga bus na babiyahe na lang, di ba? Wala nga halos eh. Napakatagal na panahon, naghirap na, namalot na nga sa labas ng NAIA, yung mga hotel ron ayaw na magpa-check-in, di ba? Tapos umimbento na naman ang kwento. Pero guys, ang pinupunto rito ni Sayad malamang ay dahil dun sa bakit sa repatriation dito sa sa Middle East bakit daw hindi na lang magpadala ng eroplano, no? So samantalang napakadali lang daw naman at ang kanyang ginawang example napakagaling. Yun daw COVID-19 at nagpadala daw nag-arkila raw sila ng eroplano para sundin yung mga taga Davao. O di ba? Ang galing ng kanyang kanyang katwiran, ang galing ng kanyang comparison, di ba? At ang kanyang na analogy ba ito? Simpleng-simple lang daw namang gawin. What the heck? Nakalimutan yata ni Sayad na gera yung nangyayari doon. Na may mga drone na lumilipad. Binobomba yung mga drone, binobomba yung mga eroplano kung sakali. Diba? Pati yung mga jet, diba? Nagpapabagsakan ng jet. Diba? Ang bobo lang. O, ganyan mag-isip yung Vice President yung mga didilis. O, ang talino, diba? What the heck? Sige nga, tapusin natin to. Nangontrata kami sa commercial airlines, lumipad yung commercial airlines, doon sinakay lahat ng na-stranded na tiga Davao City na cleared na magbiyahe. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam nyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Ulit na. So, yun yung clips, guys. What the heck? Mapapabuntong hininga ka na lang sa kabubuhan nitong si Sayad, no? Isipin mo, ikumpara yung COVID sa, sa gera. O sige, sabi natin, given na, kunwari, totoo yung nangyari na nagpadala siya ng eroplano, bagamat wala, wala namang records na ganyan. Meron ba? May record bang ganyan? Parang wala naman akong nalaman, wala akong nabalitaan nung panahong yun, O sige, pagpalagay mo, kunwari, meron. COVID yun. Sino ba naman ang titira sa eroplanong yan? Pag lumipad ba yan, safe ba yung makakalapag? Of course, yes. Subukan mo kaya. Total, may ideya ka pala namang ganyang Sayad. Ba't hindi ka na lang magpadala ng eroplano doon at yung mga didilis na gustong umuwi, kayo magsundo. Hindi yung umaasa pa sa gobyerno, didilis na nga sila dapat nga, manatili na lang sila ron, tapos maglalabas sila ron at huwag sila magpapasok sa building para tamaan na lang sila nang mabawasan ang bobo sa mundo. O, di ba? O, ba't hindi ka na lang magpadala? O, hindi, Sayad. Total, Vice President ka naman May kakayanan ka naman, tsaka ang dami yung pera. Di mag-sponsor ang Davao ng isang eroplano at sabihin mo, exclusive lang ito Palili pa rin namin para lang sa mga didilis, di ba?
Pwede naman yun eh. Pero ang tanong, ano ba yun? Doable ba yun? Doable ba na halimbawa ang gobyerno ay magpalipad sa ngayon? Magpadala? Di ba nga kahit yung ibang bansa hindi nila magawa dahil sa taas ng risk. Alalahanin natin gera po ngayon. No, hindi po alam nyo kung yung ano nga yung Kuwait nga kaalyado nilang US napagkamalan pa na kalaban yung fighter jet ng US. Pinabagsak, tatlo yun tatlong jet pinabagsak ng Kuwait Kaalyado nila yun So, pwedeng mangyari yun. Yung mga misfiring na ganon dahil nga sa gera ito At the same time, kumabangga ng drone. O kaya tirahin ng drone, di natin masasabi. In short, hindi safe ang airspace sa panahong ito sa lugar na yon. So anong gusto mo? Itataya ng gobyerno at mas malaki pa yung risk na pwede mangyari sa mga kababayan natin sa pagpapalipad sa lugar na kung saan hindi inaalaw muna na lumipad dahil nga sa hindi safe. Ngayon, saan mo pa lalapagin? Sa highway. Madali naman talaga magpadala ng eroplano. Kaya naman gawin ng gobyerno yun Pero ang tanong, yung safety. So guys, kaya kung ganito mag-isip, kita nyo naman kung gaano mag-isip ang isang vice presidente bobo, di ba? Hindi lang ito bobo, sobrang bobo pa. Kaya nga nagpapa-interview lang diyan kila Bayoteros, tapos nag-i-interview yung dalawang baluga. Teka lang, may viewers pa ba yun? Sayad, kung ako sa'yo, para malawak ang iyong coverage, magpa-interview ka sa mga legit na media. Doon sa mga matatalinong media. Hindi yan sa dalawang yan baluga yan Takot kang dumibati sa akin yan paano, dalawang bobo? Kita mo, hanggang ngayon, wala na silang sagot. Kinontent nila ako dati, binalikan ko, tapos sinamon ko, kita mo, walang sagot. Kasi alam nilang bobo sila. Yang buong Bayoteros na yan, bobo yan. Lalabanan ko ng debate yan, anumang oras, anumang araw, sa oras na gusto nila, sa platform na gusto nila. Kahit sino dyan sa Bayoteros na yan. Lalo na yung nag-i-interview kay Sayad, parehong bobo ito. Ito ang isipin mo, si Bayot Bayo, kung hindi ba naman to sobrang bobo, hindi daw motor vehicle ang motor. Ang motorcycle daw ay hindi motor vehicle. At ang motorcycle, mukhang ang ibig niyan sabihin ay bicycle. Namo, Bayot Bay, napakabobo mo. Nagsama-sama yung tatlong bugok. Sa episode nilang ito, nagsama-sama yung tatlong siraulo no? By the way sa interview rin ito ni Sayad, may nabanggit pa si Sayad. Ang sabi niya problema daw siya ni PBBM. Problema daw siya ng ni First Lady. Excuse me, Sayad. Sa totoo lang, hindi ka pinoproblema ni PBBM. Ang nabomroblema sa'yo, ang sambayan ng Pilipino. Ang namomroblema sa'yo, ang sambayan ng Pilipino kung saan ka kumukuha ng kapal ng mukha. Ang namomroblema sa'yo, ang sambayan ng Pilipino kung saan ka kumukuha at kung saan ang galing ang tigas ng yung panga. Di ba? Isipin mo, Vice President na walang trabaho. Vice President na walang ginagawa kundi simula't simula manira ng gobyerno. Kaya nga pag tinanong mo, kahit yung mga followers niya na professor na, pag tinanong mo kung ano ang ginawa, ano ba ang nagawa ni Sayad walang maisagot Nagkakautal-utal nagkakaitok-itok itok. Pati yung mga supporter nito, itok-itok na. Diba? Paano ba naman pag tinanong walang masisagot, ano ba naman isasagot ninyo? Wala naman talaga. Dapat ang itanong dito ng mga reporter, saan ba nagbabiyahe si Vice President? Ganon! Ayun, talaga sigurado ako, maraming maisasagot yun. Kung saan nagbiyahe yung Vice President. Pero kung anong nagawa sa bansa, naku po, Rudy. Next question, please. What the heck? So, yun lang. Sa kabubuan nitong design, what the heck? Sobrang bobo, no? Sipin mo yun. Madali daw magpalipad ng eroplano, pagpadala ng eroplano. Kinumpara ba naman sa COVID? COVID na walang gera.
Ewan ko ba rito kung ano ang pag-iisip nito tapos yung dalawa nag-i-interview galing na galing. Paghahalatang tanga ang putik. Kailangan sa mga bobong didilis at may sayad diyan, manatili kayong mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Tatay niyo karton. Bye!